Okay, magandang hapon. So, gagawa tayo ngayon ng nutrient solution. 1.4 EC tsaka 2.0 EC. So, yung 1.4 para sa mga lettuce natin, vegetable. And yung 2.0 para dun sa mga fruit bearing natin. So, kahit easy tayo, i-check muna natin yung ppm nito. Although na-check ko na to kanina, so approximately 100. Check natin iba. pH level, nasa 7.3 yata yung reading ko kanina eh. Ayan. Ayan, 7.4. Ayan, 7.5 pala, 7.5. Yan. Tapos yung easy naman, so 186. So sabihin mo ng 200, so kailangan ko ng 2,000 para sa 2.0, tapos kailangan ko ng 1,400 para sa 1.4. Pero since meron na tayong approximately 200 EC, sa 1.4 at least maka-reading dapat tayo ng 1,600. Tapos para dun sa 2.0, kailangan natin maka-reading ng 2,200. Okay, so lalagyan ko muna to ng solution para mabago muna yung pH level. Okay, so ngayon nalagyan ko na siya ng pH down. So kung ayun yung pH down natin. Yan. So, inalo ko lang siya sa mga 30 seconds to 1 minute siguro. Okay na yun. Then, testing natin yung pH level. Pero, ako talaga, pagkatapos ko ng pH level, halo, tas halo ka agad ng nutrient A, tapos halo, tas halo naman ng nutrient B, tas halo. Bago ko sila itetest lahat ulit. Pero, yan, for the sake ng video, pakita ko sa inyo. So, check muna natin yung pH. Wait lang. Okay, so sa ngayon nasa 6.0. So mamaya paglalagay natin ng nutrient solution, so palagi ko bababa pa yan. So ang target ko talaga nasa 5.8 yung pH level. So lagyan ko muna nutrient solution. So pag ano ko na A tas halo, tapos B tas halo, tsaka natin i-check yung EC tsaka yung ppm. Okay, so wait lang. Okay, so ayan. Tingnan natin yung pH. Actually, dinagdagan ko to ng tubig kasi masyadong matapang. Hindi naman, nasa upper level siya nung gusto ko. Ang range kasi na gusto ko para sa vegetable, 1.2 to 1.6. So, gusto ko sana mga 1.5 lang or 1.4. Pero yung nakuha ko, mabot ng 1.8. So, parang 1.6 nasa upper level na siya. Anyway, ito muna yung pH level, nasa 5.57. So, ayan. So, bumaba talaga siya kasi napadami ako ng nutrient solution. So, ito naman, nasa 1.8. Ayan, 1.8. So, lumalabas kung nasa 200 yung EC natin kanina, nasa 1.6 siya. So, upper level talaga siya. So, sagad. Ito naman, yung ppm nasa almost 900. So, yung sa ppm naman, 600 to 800 yung gusto ko. Kung kanina, nasa approximately 100 yung ppm natin. So, parang lumalabas yung ppm natin ay nasa 800 ppm. Yung mismong nutrient solution na dagdag natin. So, sa ganitong reading, actually, pwede ko pa itong dagdagan. Malamang dagdagan ko pa itong konti. Hanggang mapuno na lang siguro itong lalagyan. Pero yung nakuha natin, pasok pa rin naman yun sa range. Ang nakuha natin na ppm is, EC ay 1.6, yung ppm natin is 800 ppm. Tapos yung pH level naman natin is nasa 5.6. Tama ba? Or 5.5. Mga ganon. Nasa mababa siya. So, pwede ko pang sagarin na lang yung tubig dito. Tapos haluin ko siya mamaya. Then, that's it. Okay na yan. So, gagawa naman tayo nitong 2.0. Wait lang. Okay. So, ito yung pang 2.0 natin. Ito yung pang 1.4. Pero itong sa, ano ba to? Pang 2.0 natin, hindi ko na sinunod na 2.0. Ginawa ko na lang 1.8. Kasi, nakita ko pala dito sa Katanim, ito, sa Kiss. Katanim solution. Yan sa gilid, may nakasulat. Fruit bearing 1.8 to 2.2. O, diba 2.0 ang gusto ko? Pwede naman yung 1.8 Doon yung 1.8 na lang tinarget ko. So, ang approximate nito nasa 2,000 ppm, 2,000 EC. Tapos, check natin ito. pH muna. So, pH.
Chinek ko rin yung pH nito, nasa 7.3, 7.5 yung unang range. So ngayon nasa 5.6, mga 5.6. So check naman natin yung micro CM. Yan yung EC, 1983. Di ba yung EC natin kanina nasa 1080, yan 1090. So, pasok na yan, 1,800. So, sa PPM naman, sa PPM ay nasa, yan, 987. So, parang po lumalabas 880 yung PPM natin. So, dyan naman, subukan ko yan, 1.8 EC. Pwede na siguro yan kasi pasok naman dun sa range na binigay ni Katanim. Kaya, ayun, mas makakatipid ka kasi, mas konti. And based dun sa mga nakita kong mga video, sabi nila yung maximum range, kunyari 1.2 to 1.6. Yung 1.6 mostly ginagamit sa mga malalamig na lugar. Lowland tayo, tapos mainit naman dito sa atin. So, sa palagay ko, yung lower range, okay na. So, mas maganda nga ito, ano na lang nasa 1.3. Kaso 'di ba na maximum range natin, napasobra ako ng lagay ng nutrient kaya umabot siya ng 1.6. So sa susunod, bababaan ko na siguro ang target ko na 1.3 EC dito. Kasi target ko ba 1.4 napasobra nga 1.6 lumabas. Anyway, goods pa rin naman 'yan. So pinaghihiwalay ko naman sila ng container para hindi ako malito. At yun, in any case pala na wala kayong meter tulad ng sinasabi ko, merong mga instruction yung mga gumagawa ng mga nutrient solution katulad nito si Katanim. Ang pagkakaalam ko dito, 1 litro ng tubig, yung tubig na gamit nyo, tapos 2 ml ng A and B ng nutrient solution, and goods na yon. Ganun naman sa pH down. Ang pagkakaalam ko dyan, 1 liter ng tubig, 1 ml nito, yung sa Nutri-Hydro. Tingnan natin kung may guide dito. Wala pero tinanong ko to doon sa seller, usually ganun. Magkakatalo lang naman kasi yan kung ano yung source ng water nyo. Kung katulad nung sa akin na medyo mababa yung, or medyo maganda naman yung reading ng initial na tubig na gamit ko, palagay ko, swak yung ganong klaseng setup kahit wala muna kayong gamit na or wala kayong ma-invest na gamit para pang pH meter, EC, tsaka TDS reading. Pwede siguro yon, pasok siguro yon para masubukan nyo lang. Diba? So, yun lang. At maglilipat na ako mga nutrient solution. Magre-refill din ako sa mga tanim natin dito. And thank you very much. See you next time. Bye-bye.